sa mga ininadawit ng mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Sara Diskaya noong Setyembre sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwan, hindi ako lilipat ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence. Dalang inihandang affidavit para sa ICI, nagdesisyon si Atayde na humarap sa komisyon para linisin ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kongresista na lahat ng flood control projects sa kanyang distrito ay sinimula at ipinanukala ng DPWH bago pa siya naging kongresista. Dagdag niya, hindi siya naging miyembro ng Bicameral Conference Committee at wala umano siyang kapangyarihan para impluwensyahan ng procurement at pagpili ng kontratista, gayon din ang pagpapatupad o pagpapalabas ng bayad para sa mga proyekto ng kagawaran. Sabi pa ni Atayde, ang kanyang amang si Arturo Atayde na ininadawit rin sa issue, nakahanda na rin sumalang sa pagdinig ng ICI. Baka mas mabuti po, bago po magturo, ibigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin because up to this point, they haven't even given out anything against me or my father. Pareho namang humiling ng executive session ng dalawang pambabatas na pinagbigyan ng komisyon dahil mayroon anilang sapat at legal na basihan base na rin sa kanilang guidelines. Sa guidelines ng Independent Commission for Infrastructure, dapat ay live streaming na ang lahat ng... Tawa ko ng tawa, tabulon sa kasi nakita na yung killer. Sa parang killer yun, yung katulong, yung babae o kaya si Bea. Tatlo lang pagpipilian dyan, yung katulong na lalaki, yung maganda, tapos si Bea. Three suspects. O kaya si Jean Garcia kasi ayaw niyang mapalitan na bilang CEO. Marami, apat ang possible suspects. Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng gas na tayo. Meron po tayo mga sensitibo masabi sa ICI na hindi mo na pinakailangan lumabas sa publiko. Aminado si Asisio na minsan na niyang nakaharap ang mag-asawang Diskaya sa isang event sa Camp Aguinaldo sa Quezon City noong 2024. Pero, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa mga maanumalyang proyekto sa kanyang distrito. Sa bersyon ng kwento ng mag-asawang Diskaya, hindi ani na bababa sa 10% ang hinihingi ng mga proponent o mambabatas para lamang umano hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Para sa akin po, Ayan o, sabaw. mas proper Oh, manok. ang ICI. Dahil po, Sige. Runner. in-instruct ng ating Bukas papadeliver ako ng tubig. yung mga Hindi na ano kanina. sa isang pahayag, Kalimutan na. sinabi ng ICI na isinalaysay ng dalawang kongresista ang umani mga irregularidad sa budget insertion at flood control projects. Binigyan naman ng ICI si Atayde ng hanggang December 2 para magbigay ng karagdagang dokumento habang hanggang November 28 naman ang ibinigay kay Asisio. Johnson Malaban, ABS-CBN News. Susunod na ang malalaking isda. Yan ang babalan ni Interior Secretary Don Remulla kaugnay ng kabilang kasong isinasampa laban sa mga sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa bansa. Ay posibleng mapasama na sa mga susunod na pag-aresto sa loob ng 5 linggo ang ilang mambabatas at prominenteng personalidad na dawit sa flood control project scandal. Big fish coming soon. We should expect the Diskaya, Senator, sabaw. within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang nakukulong na. Samantala, binigyan din ni Remulla binigyan din niya ng ultimatum hanggang Webes ang ilan pang sangkot sa flood control project scandal para sumuko. Sa 8 nananatiling at large, 5 kabilang si Saldico ang nasa abroad. Biniyak naman ng PNP na nasusunod ang tamang proseso sa pagpapatupad ng batas. Dekadang 60 nang mayanig ang buong bansa sa isang kaso ng rape sa isang sikat na artista. Dahil sa pagbihilang tapang ng aktres, napakulong at nasintensyahan ng parusang kamatayan ang mga may sala. Yan ang kwentong babalikan sa Philippines Most Shocking Story. Kasagsagan ng kanyang kasikatan o na makilatang isang bumalik sa kanya. The movie Ayun na yan. Maggie de la Riva, raped by 4 men. 4 young men na sinasabing mula sa mga ma-influensyang pamilya. Imagine, you are at the peak of your career then biglang everything shattered. Ang nagniningning niyang bismi agad na naglaho dahil sa 4 na sadistang tao. But,
fighter. She brought them to justice, and justice she deserved. Naging saksi ang buong bansa sa hatol ng hustisya sa apat na lalaki. Celia Electrica. At yan ang literal na shock. Yan ang ikukwento ko sa iyo. The 1967 abduction and rape of Maggie de la Riva. At ang panghihinang sa pangatatag ng aktres para maparusahan ang mga taong nagsamantala. Grabe, rape lang yun, pero kaparusa kamatayan, no? Those shocking stories. Dati kasi meron death penalty, tinanggal na no? Kaya dumami ang krimen, tinanggal yun no? Maggie de la Riva ay mapapanood na sa Philippines Most Shocking Stories sa ABS-CBN News YouTube channel. Mamaya po yan, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng TV Patrol. Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagbabawal sa balaklava o anumang pantakip sa mukha sa Maynila, inulan ng samot-saring reaksyon. Dati sa Manalo, balik Pinas, Emma Tiglao, dinumog sa parada. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa TCMM. Good morning, my dear plants. Bibiligan ko Lalo naman natin ang ulo ko, ano. Binigyan lang naman siya. Ano na naman ang bed. Meron. Sabaw, oh. Marunong mag... Mga nagbabagang balita. Mga may hilig na iswa-iswa mga nakalota ng bayan. Naman sa kanyang TCMM numero 1 sa aksyon. Oras, alas 7:08 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex. Tanggap tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon, Dog may kanaganap sa Lindol sa may bahagi ng Davao Oriental. Go, Bert. Ng magnitude 5.5 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental kanina alas 6:45 ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC, naitala ang sentro ng lindol sa layong 41 kilometers sa timog silangan ng Gobernador Generoso at may lalim na 26 kilometers. Matagpilisan sa ulan, naramdaman ng intensity 2 sa Yampas Sarangani. Wala pang naiulat ang instalaw aftershock. Ngunit patuloy na binamonitor ng PIVOC ang sitwasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, TCMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Kanselado dahil sa bagyong Verbena. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Goga. Tapos ka na dito. Umabot na sa 24 Sige, isa tayo. ang mga kanseladong Oh. flight dulot ng bagyong Verbena ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Kabilang dito ang 14 na flights ng Cebu Pacific patungong Tugigaraw, Katiglan, Kawayan, Birac at pabalik ng Maynila. 2 Air Asia flights na biyaheng Manila, Erido at pabalik. 4 na Centro flights na biyaheng Clark, Masbate, Manila, Naga at pabalik at 4 na PAL Express flights na biyaheng Antique, Katiglan at pabalik ng Maynila. Daan-daang pasahero naman na naapektuhan ng mga kanselasyon ng flight ang binigyan ng refund, pinag-rebook o pinapiling i-convert ang naudlot na flight sa travel credit. Pinapayuhan naman ang kaapang mga pasahero na i-monitor ang mga opisyal na pages o website ng kanila nilang airline para malaman ang status ng kanilang flight. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, TCMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Tutok lamang pa rin po dito sa DZMM Radyo Patrol sa Imprenta at DZMM Teleradyo. Ako po, si Jayton. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Sa Imprenta. Mula noong kahapon
bisita.